Gusto ko lang magbahagi sa inyo ng karanasan ko upang kahit papaano mabawasan man lang yung lungkot sa puso ko. Pakitago yung personal na impormasyon ko tulad ng pangalan at lugar kung saan kami nakatira. Tawagin niyo na lang akong Michelle. Meron akong nobyo. 5 years na ang relasyon namin at 1 taon na rin kaming nagsasama sa iisang bubong. Patago na lang sa pangalan yung nobyo ko na Dylan. Mabait si Dylan. Masasabi ko namang prinsesa ang trato niya sa akin. Umabot ng 5 taon ang relasyon namin at halos kakaunti lang yung naging away namin. Yung mga away pa na iyon ay maliliit na dahilan lang. Para sa akin talagang siya na yung forever ko. Cheesy man pong pakinggan pero ganoon talaga kapag in love ka. Dumaan ang malaking pagsubok sa amin noong nabarkada siya. Naalok siya ng devil smoke o mas kilala ngayon ng lahat na tuklaw. Kung nanonood po kayo ng balita, malamang narinig niyo na po ito sa balita. Sa mga hindi naman nakakaalam, pwede siyang maikumpara sa pinagbabawal na gamot yung epekto. Ngayon lang pumutok yung patungkol sa tuklaw. Pero yung nobyo ko, last year pa po ito na-discover. Nakitaan ko siya ng kulay itim na kahan ng sigarilyo. Ang sabi niya, imported na sigarilyo lang daw yun. Kaya hindi naman naging mitsa ng malaking pag-aaway namin. Hindi rin siya nagsisigarilyo sa harapan ko. Kaya hindi ko rin alam yung epekto nun. Until nag-chat sa akin yung isang katropa niya. Puntahan ko raw si Dylan sa kanila dahil nanginginig daw ang buong katawan. Naabutan ko si Dylan na nagdidiliryo. Nakatirik yung mata niya habang nanginginig yung katawan sa sahig. Naninigas din yung 2 niyang binti. Sinabi ko sa mga katropa niya na kailangan ng madala si Dylan sa ospital. Pero pinigilan nila ako. Hindi raw pwede dahil mahuhuli sila. Hindi ko po maintindihan. Nagpapahanik na ako. Ano bang nangyari? Sigaw ko. Naubos daw ni Dylan yung 1 buong kahan ng devil smoke. Biglang tumigil yung panginginig ng katawan ni Dylan. Doon ko nalaman na hindi pala ordinaryong sigarilyo ang itim na kahan na iyon. Ilang oras din siyang nakatulog. Pero paggising niya, ibang Dylan na siya. Lumapit ako sa kanya at tinanong siya kung okay lang ba siya. Pero agad siyang tumakbo palayo. Sino kang demonyo ka? Sigaw niya sa akin. Lumabas siya at kumuha ng kutsilyo. At akmang sasaksakin ako pero mabuti na lamang ay napigilan siya ng mga katropa niya. Ganoon po kalala yung ginawa sa kanya ng tuklaw. Nagkaroon siya ng halusinasyon. Ang nakikita niya na sa mukha ko ay isang demonyo. Lumilipas din yung halusinasyon niya at nakikilala niya ako. Pero ang nakakatakot, patuloy pa rin siya sa paggamit ng tuklaw. Doon na nasira yung relasyon namin ng tuluyan. Lumala siya ng lumala. Dumating na sa punto na nakakakita na siya ng mga aninong sumusunod sa kanya. Papatayin nila ako! Noong una, hindi ako sumuko. Nilaban ko pa rin yung relasyon namin. Nangako siya na hindi nagagamit. Pero ilang beses pa rin akong nakakakita ng kaha sa gamit niya. Kaya pala mabilis siyang magalit at mairita sa akin. Bigla din siyang sisigaw ng sobrang lakas. Pinagbintangan din niya ako na nakipagkasundo ako sa demonyo para ipapatay siya. Pinautos mo na ipapatay ako, no? Ito ang palagi niyang bintang sa akin. Kahit na mahal ko siya, kailangan kong mamili. Pagtitiisan ko ba siya o pipiliin ko yung sarili kong mental health? Kasi sa totoo lang po, kung ipagpapatuloy ko pang magstay sa relasyon namin, ako lang ang mahihirapan. Nang dahil sa delusyon at halusinasyon niya, nasaktan niya na po ako.
Minsan nga tulog ako pero mararamdaman ko na may sumuntok sa akin. Natatakot na akong katabi siya, kaya napilitan akong umalis sa apartment namin. Naglakas loob din akong magsabi sa pamilya niya kung ano na ang nangyayari sa anak nila. Sa ngayon po, pinunta po siya sa rehab ng pamilya niya. Ang hindi ko lang alam ay kung mabubuo pa ang nasirang relasyon nang dahil sa itim na kaha. Simula noong nagka-pandemic, nauso na po yung online sugal. Bago ko nga pala makalimutan, patawag na lang ako sa first name kong Christy. Balik po tayo sa kwento ko. Noong nauso yung online sugal, nawili naman yung jowa ko na maglaro ng maglaro. Dahil nga wala rin siyang work, yun na lang ang pinagkakabalahan niyang gawin. Sa katunayan po niya ay noong una, okay lang sa akin. Libangan lang naman niya, saka magkano lang yung taya niya. Hindi naman lalagpas sa 50. Tapos kapag nananalo pa siya, nililibre niya ako kaagad. Wala namang problema noong una, pero lumala na yung pagsusugal niya. Mula sa 50, umabot na rin po sa 1,000 yung napapatalo niya. Nagagalaw niya na yung savings namin kasi naka-joint account kami. Nakakapagsanla na rin siya ng mga gamit niya, like yung laptop niya, pati nga motor niya, naibenta niya na nang dahil lang sa sugal. Ang masaklap pa, umuutang din pala siya sa mga lending apps. Iba't ibang lending apps yung nautangan niya. Pumatong ng pumatong yung interes at nahirapan na kaming bayaran lahat. At dito na po nag-start yung nakakatakot naming experience. Panay ang tawag sa kanya ng mga lending apps. Nakaka-receive na rin kami ng threats sa text. Isang gabi ako mismo yung nakabasa. Padadalhan kita ng kabaong mo kapag hindi ka pa nagbayad. Naging paranoid na ako, pero ang sabi sa akin ng jowa ko, hindi naman daw yun tototohanin. Iyon ang akala namin. Dahil isang linggo after ng text na iyon, may kabaong nasa harapan mismo ng tinutuluyan namin. Wala raw nakakita kung sino yung nagdala. Hindi na namin sinasagot yung mga spam calls. Noong nagka-work na ulit on-site yung jowa ko, nag-quit din siya agad kasi natatakot siya. Nararamdaman niya raw na palaging may nakasunod sa kanya kapag pauwi. Nasaktuhan pa na may na-receive kaming message na pinapasundan kami. Na kapag hindi pa kami nakapagbayad, ay may mawawala daw sa parte ng katawan namin. Nagpadala din sila ng mga larawan naming magjowa na kuha kapag lumalabas kami. Yung larawan ng mga picture namin may patak ng dugo. Wala kaming pinagsabihan kahit sa pamilya niya. Ang sumunod na message na natanggap naman namin, "Ipapakulam na kita. Huwag ka nang magbayad dahil buhay mo na ang kapalit." Pinipilit naming isipin na nananakot lang sila at hindi nila kayang gawin iyon. Pinipressure lang kami para makapagbayad. Pero after 2 weeks, hindi pa rin namin nabayaran ng buo dahil malaking amount na nga yung pumatong sa utang. Hindi na lumalabas ng bahay yung jowa ko sa takot. Nagtabi na siya ng mga rosaryo sa higaan namin. Hindi mawala sa isipan niya na baka ipakulam kami. Napapansin ko na biglang namamaga yung mukha niya, pero in denial siya sa una. Baka tumataba lang daw siya. Ang sumunod naman, lumobo yung kanyang kaliwang hita. Hindi na pantay doon sa kanan niya. Nagkaroon din siya ng bukol-bukol sa braso. Doon na siya nawala sa sarili. "Ipinakulam na nila ako." Umiiyak siya sa akin.
Tapos kapag tumitingin siya sa bintana, sinasabi niya sa akin na may susundong kabaong nasa kanya kahit na wala naman akong nakikita. Dahil hindi ko na kayang i-handle yung problema namin, hindi ko na rin alam kung papaano siya ipapagamot dahil ayaw na niyang lumabas ng bahay. Nanghingi na ako ng tulong sa parents niya. Ipinaalam ko na sa kanila yung patungkol sa utang niya sa mga lending apps. Sila yung nagbayad ng lahat ng utang. Pinakonfine din sa ospital yung jowa ko. Pero after 2 days lang ay na-discharge naman siya agad dahil clear naman lahat ng labs niya. Wala naman daw problema sa health niya at saka nawala na din yung pamamaga ng katawan niya at saka yung tumubong mga bukol-bukol after mabayaran lahat ng utang niya. Sabi lang ng doktor, baka allergy lang. Sa tingin ko, mukhang pinakulam talaga siya. Okay na po siya sa ngayon. Nangako siya na hindi na ulit magsusugal at uutang sa kahit na anong lending apps. Kaya po sana, sa mga nagigipit dyan, mag-iingat po kayo palagi at huwag basta-bastang magtitiwala, lalo na dahil baka buhay pa natin ang maging interes sa utang. Gusto kong ibahagi yung pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko sa buhay ko. Pasensya na po kung hindi totoong pangalan ko ang gagamitin ko rito. Pwede niyo akong tawaging Angie. 32 years old na sa ngayon. Mahal na mahal ko yung boyfriend ko. Kaya ko rin siguro nagawa yung ganoong klaseng desisyon. Magpipitong taon na sana yung relasyon namin. Pero bigla siyang nawalan ng gana sa akin. Nitong huling taon namin, puro na lang away. Hindi kami magkasundo. Nararamdaman ko na nawawala na yung pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa narinig ko na mismo sa bibig niya na wala na talagang natitirang pagmamahal. After 1 week, nabalitaan ko na lang sa common friend namin na nakikipag-date na siya sa iba. Ang sakit po para sa akin. Hindi ako makamove on. Hindi ko maitapon yung 7 taong pinagsamahan namin. Ginawa ko na ang lahat. Nagmakaawa ako na bumalik siya sa akin. Ako yung naghabol para lang mabuo ulit kami. Pero talagang hindi niya na ako mahal. Hanggang sa nakahanap ako ng paraan para bumalik siya sa akin. Kasama ko yung kapatid ko na namimili sa talipapa nang biglang naagaw ng atensyon ko yung mamang nagbebenta ng kabuti. Napansin ko kasi na wala man lang bumibili sa stall niya. Na-curious ako at tinignan yung kabuti. Kulay orange siya at kamukha lang niya yung kabuting tumutubo sa kahoy. Yung masasabi mong may lason. "Kuya, nakakain ba to?" Tanong ko. Umiling siya. Hindi, pero kaya niyang tuparin yung hiling mo. Tumawa ako. Ang galing namang mag-sales talk ni kuya. Magkano naman kuya? Nang malaman ko na yung isang pot ng kabote ay binebenta niya ng 1,500, alam ko na scam lang. Kaya naman pala hindi pinapansin ng mga tao. Paalis na sana ako sa stall niya nang bigla akong napahinto nang marinig ang sinabi ng mamang tendero ng kabuti. Hindi ba gusto mong bumalik siya sa'yo? Ito ang sagot. Doon na ako nahatak at napabili ng biglaan. Sa sobrang kadesperadahan ko siguro, napaniwala ako. Pero sa isip-isip ko kasi wala namang masama kung susubukan ko. Ang weird lang ng mama kasi tinanong ko siya kung ano bang kailangan kong gawin. Ang sabi lang niya alam na raw ng kabote kung ano ang pinakagusto ko. Kailangan lang daw mabuhay ng kabote sa pamamagitan ng pagdilig ko sa kanya ng dugo ko mismo.
Sinubukan ko ngang gawin yung sinabi ng mamang tindero. Inuwi ko to sa bahay. Nagtusok ako ng karayom sa daliri ko at pinatakan ng kaunting dugo lang naman. Natawa na lang ako sa sarili ko. Ganoon na pala talaga ako kadesperada. Pero hindi kayo maniniwala. Kinagabihan noon, bigla akong pinuntahan sa bahay ng boyfriend ko. Nakikipag-ayos sa akin. Miss na raw niya ako. Inaamin daw niya na nagkamali siya. Muli kaming nagkabalikan. This time, nag-iba siya bigla. Mas naging sweet. Gusto niyang palagi akong kasama. Masaya ako sa pagbabago niya. Totoo nga kayang ang kabuti ang may pakana kung bakit nagkabalikan kami? Sa tingin ko, oo. Dahil noong bahagyang natutuyo na yung kabuti, sunod-sunod na naman yung away sa relasyon namin. Wala na naman siyang pakialam sa akin. Pero sa tuwing didiligan ko ulit ng sarili kong dugo yung kabuti, parang nabubuhay ito. Pati ang relasyon namin nagiging maayos ulit. Nang dahil doon, hindi ko na hinahayaan pang matuyo yung kabuti. Akala ng lahat, nagiging suicidal na ako dahil ilang hiwa na yung meron sa kamay, braso at binti ko. Masasabi kong na-o-obsess na ako na alagaan yung kabuti para lamang hindi masira yung relasyon namin. Namayat ako ng sobra. Hindi ko na naalagaan ng sarili ko. Napansin ko na yung boyfriend ko, wala siyang pakialam kung namamayat ako. Pero ganoon pa rin yung turing sa akin. Sweet na sweet siya. Pero para bang hindi niya napapansin yung nangyayari sa akin. Para lang siyang robot na nakaprogram na maging sweet sa akin. Nalungkot ako kasi napansin ko na lahat ng sinasabi niya sa akin ay paulit-ulit ko lang ding naririnig. Kahit iba na yung topic, wala siyang bukang bibig kundi mahal niya ako. Doon ko napagtanto na nahihibang na ako. Parang hindi na hawak ng boyfriend ko ang sarili niya dahil nakokontrol ko na pala siya dahil sa kagagawan ko. Nadepress po ako kaya hindi ko na napansin na namatay na pala yung kabuti. Isang araw gumising yung boyfriend ko na walang maalala kung bakit kami magkatabi sa kama. Ang tanging naaalala niya ay break na kami bago pa kami mag 7th anniversary. Mas masahol pa sa gayuma yung ginawa ko sa kanya at mas lalo ko lang sinira yung sarili ko. Para na akong nahibang. Hindi ko kinaya yung pagkawala niya kaya sinubukan ko ulit hanapin yung mamang nagtitinda ng kabote. Pero hindi ko na mahanap yung pwesto niya sa talipapa. Doon pa lang ako sumuko. Currently, sinusubukan ko pa ring makamove on para this time, mabuo ko na ang sarili ko. Hindi ko ito personal na kwento, pero experience mismo ito ng aking nobyo o soon-to-be husband. Tawagin niyo na lang po siyang Bruce. Death anniversary ng lola ng aking nobyo. Nagsalo-salo kami sa place ng family niya at inalala yung magagandang alaalang iniwan ng kanyang lola. Kinagabihan, doon kami pinatulog ng magulang niya sa dating kwarto ng parents niya, which is katabi lang yung dating kwarto ng lola niya. Dahil magkadikit lang yung kwarto, rinig na rinig yung ingay sa kabila o kapag may nag-uusap kasi yung harang niya hindi naman nakasagad sa kisame. Patulog na kami nang maikwento niya sa akin na high school student siya noong pumanaw yung lola niya. Hindi niya daw makakalimutan yung gabi bago pumanaw yung lola niya. Noong mga panahon na iyon ay bedridden na si lola niya. Pero kahit na ganoon ang kalagayan ay masayahin daw si lola at laging nagbibilin sa kanila. Anytime daw kasi ay handa na siyang umalis
sa mundo. Alam naman din ng buong pamilya na mahina na rin yung katawan ng lola niya dahil sa komplikasyon sa katawan. Noong umagang araw, kabilin-bilinan sa kanya ng lola niya na mag-aral daw siya ng mabuti sa kolehiyo at huwag pasakitin ang ulo ng mama niya. Kinagabihan, maagang nagpahinga si lola sa loob ng kwarto. Hindi nga raw nito tinapos panoorin yung paboritong drama. Siguro ay pagod na. Kasama ng nobyo kong si Bruce, ang mama niya dito sa kwarto na tinutuluyan namin ngayon. Maaga din daw nakatulog yung mama niya at rinig pa niya yung malakas na hilik. Samantalang si Bruce naman hindi makatulog kasi gusto niyang buuin yung Rubik's Cube na binigay sa kanya ng classmate niya. Around 9 PM pa lang daw noon. Wala na silang ibang kasama sa bahay dahil ang tatay naman niya ay naka-duty sa gabi. Napahinto raw siya sa pag-ikot sa Rubik's Cube nang marinig niya na may kausap si lola niya sa kabilang kwarto. Hindi na sana iyon papansinin ni Bruce kasi baka nag-sleep talk lang. Pero mukhang may kausap ito. Sa boses nga raw ng lola niya ay mahihimigan niyang masaya ito dahil humahagik-gik pa. Napukaw na ang buong atensyon ni Bruce kaya lumapit palalo siya sa gilid at dinikit yung tenga niya. "Nandito ka na pala. Kanina pa ako naghihintay sa'yo." Wika ng lola niya. Narinig din ni Bruce yung boses ng isang lalaki. Oras mo na. Handa ka na bang umalis? Nang marinig ni Bruce iyon, ay gusto sana niyang gisingin yung mama niya dahil baka may ibang taong nakapasok sa bahay nila. Pero nang marinig ang boses ng lola na tila kilala ang kausap, ay hindi siya nakagalaw. Gusto man niyang puntahan ang loob ng kwarto ng lola pero nanlamig bigla ang mga kamay ni Bruce. Nanayo din ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Sinasabi ng isip niya na hayaan na muna ang lola niya, lalo pa nang marinig niyang magsalita ulit ang lola. "Handa na ako," sabi ng lola niya at mahinang tumawa. Pagkatapos ay naging tahimik na ang kabilang kwarto. Tanging yung paghilik na lang ang naririnig ni Bruce. Gusto man ni Bruce na pasukin yung kwarto ng lola niya pero parang may pumipigil sa kanya. Hindi niya alam kung takot ba. Pinili ni Bruce na matulog at bukas na ikwento ang mga nangyari. Pagkagising niya, niyakap siya ng mama niya. Naabutan rin niyang nandoon na sa kanila ang mga kamag-anak niya. Ipinaliwanag sa kanya na pumanaw na ang kanyang lola kagabi. Doon naalala ni Bruce yung narinig niyang may kausap pa kagabi ang kanyang lola. Malungkot man para sa kanilang pamilya ang paglisan ng kanyang lola. Pero magaan naman sa pakiramdam dahil alam nilang masayang na maalam ang lola. Lalo na noong maabutan nilang nakahiga sa kama ang lola na suot ang paborito niyang duster. Hindi nga nila maipaliwanag kung paanong nasuot yung duster, gayong bedridden na ito. Pero sabi ng matatanda doon ay baka daw talagang handa nang umalis ang kanilang lola. Bago lang po ako dito sa channel nyo, pero masasabi ko na naging instant fan na ako. Call me Kyrie na lang po. Sana pwede po yung gantong kwento. Hindi ito yung typical na horror story, pero may nagtatanong sa akin kung ano yung pinaka-strangest experiences ko. Ito yung palagi kong naikukwento. NBSB po ako, o no boyfriend since birth. May mga nagiging crushes syempre at ka-MU, pero hindi talaga siya napupunta sa isang relasyon. Hindi naman po ako pangit,
At syempre may mga nagtangkang manligaw. Pero siguro, iba lang din yung priorities ko sa buhay. Saka madalas kasi, yung mga nanliligaw sa akin, mga red flag. Kapag may nakikita na akong signs na red flag sila, babastidin ko na agad sila. Back to the story po. Last year around month ng May, mayroon pong bumisita sa amin. Lalaki. 2 taon ang tanda sa akin. Yung itsura niya, parang may half siya. Matangkad, maputi, saka may dimple sa pisngi. Gwapo siya, oo. Pero medyo creepy yung mga sinasabi niya sa akin. Noong araw na iyon, kasama ko yung isa kong pinsan at yung bunso kong kapatid. Kaya may witness ako na totoo itong nangyari at hindi lang delusyon. Kiniklaim niyang siya ay long-time boyfriend ko ng 8 years. Ikakasal na nga raw kami sa susunod na buwan. Ayon sa kanya, ay ilang buwan na raw akong nawawala at walang nakakaalam kung saan ako nagpunta. Nag-aalala na raw sa akin ang lahat. Nang makita niya nga ako ay bigla niya akong niyakap. Saan ka ba nagpunta? Bakit ka umalis? Sinasabi ko na nga ba, buhay ka. Naguluhan ako, pero bigla akong naisip na baka kamukha ko lang yung hinahanap niya. Pero sinabi niya sa akin lahat ng personal information ko, kaya alam niya ang buong pangalan ko, pangalan ng magulang ko at mga kapatid, kung anong propesyon ko at ilang taon na ako. Hospital history ko, naoperahan ako sa appendix. Sobrang creepy. Even yung mga private information na ang nakakaalam lang yung mga kaklose ko. Kung anong favorite color at favorite food. Kahit nga yung bilang ng nunal ko at peklat, alam niya. Isa lang ang hindi nagmatch sa kanyang sinabi. May peklat daw ako sa binti dahil na-aksidente kaming 2 sa motor. Which is, wala akong ganong memory. Actually, may mahabang peklat ako sa binti. Tama nga siya doon, pero bigla lang iyong tumubo. Hindi ko alam kung saan galing, pero sabi niya nga na aksidente daw kami noon. Mas naging weird pa noong may mga printed pictures siyang ipinakita sa akin. Larawan na magkasama kami sa iisang picture. At kamukhang kamukha ko nga yung babae. Ito ba yung tinatawag nilang parallel o alternate universe? Na baka boyfriend ko nga siya sa parallel universe. Kasi napaka-imposible naman na hindi ko siya kilala. Pero alam na alam niya kung sino ako. Pero hindi lang iyon yung nakakatakot na part. May sinabi siya na nagpakilabot sa akin. Pagkatapos daw ng ilang buwan akong nawala, natagpuan daw ang bangkay ko na palutang-lutang sa ilog. Walang saplot at puro bakas ng sugat sa katawan. Ramdam ko na buhay ka pa. Ayoko maniwala na ikaw yun. Sabi niya, ewan ko pero bigla na lang lumabas sa bibig ko ang mga tanong na, paano mong nalamang nandito ako? Paano ka nakapunta dito? Napahinto yung lalaki. Para siyang naguluhan. Hindi niya maipaliwanag sa akin kung paano siyang napunta sa bahay namin. Hindi ko kilala yung lalaki, pero tinititigan ko siya. Nakakaramdam ako ng matinding emosyon. Yung feeling na parang kumikirot yung dibdib ko. Para akong maiiyak kahit na hindi ko naman talaga siya personal na kilala. Teka lang. Nagpaalam muna akong mag-CR kasi feeling ko may tutulong luha sa mata. Which is hindi ko maintindihan kung bakit naiiyak ako. Paglabas ko ulit, wala na yung lalaki. Nasaan siya? Tanong ko sa kapatid ko. Hindi rin alam ng kapatid ko dahil bigla na lang daw nawala. Lumabas pa ako ng kalsada. Nagbabaka sakali na maabutan ko yung lalaki, pero hindi ko na nakita pa. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay
kung may nakita ba silang nadaan na lalaki na foreigner ang itsura. Pero wala naman daw silang nakita. Hindi rin siya bumalik. Magpahanggang sa ngayon ay iniisip ko pa rin kung paanong nangyari iyon dahil mukhang kilalang kilala talaga niya ako. Kamusta po kayo ka-Shadow Weavers? Ako si Jamaica ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Sana payagan niyo po na makasama itong kwento na ito sa channel niyo. Kwento ko lang yung patungkol sa naging boyfriend ko noong 25 years old ako. May naging boyfriend ako na medyo mas bata sa akin. 22 years old siya noon. Nakilala ko siya through Blue App lang din. Bigla lang siyang nag-add friend sa akin and the rest is history. After isang buwan na pagkikipag-chat sa kanya, nag-meet kami and then nakilala siya ng mas maigi. Sobrang sweet niya at gentleman. Doon ko lang din nalaman na anak pala siya ng isang mayor pero hindi po sa lugar namin. Lahat na ibibigay niya sa akin, oras, material na bagay at intimacy. Perfect boyfriend kumbaga. Pero malayo pala iyon sa katotohanan. Napapadalas na nakikisleep over na ako sa kondo niya. Wala naman akong kakaibang ugali na napapansin sa kanya. Consistent talaga siya kahit nagtatabi kami sa kama. Not until nakaka-experience na ako ng mga bangungot kapag doon ako natutulog sa kama niya. Meron akong napapanaginipan na mga itsura ng babaeng binubugbog doon sa kamang hinihigaan ko. Suntok, sipa, sampal. Nagtatransition yung panaginip ko sa ibang mukha naman ng babae kung saan sinasaksak naman yung hita ng babae gamit ang kutsilyo. Pag nagigising ako, nanginginig ang buo kong katawan. Parang totoo talaga siya. Naging vocal ako sa boyfriend ko na nakakapanaginip nga ako ng ganoon. Pero huwag ko raw iyong isipin dahil panaginip lang daw iyon, never niya daw akong sasaktan. Noong napapadalas na yung pagtulog ko sa kondo niya, napapadalas na rin yung masamang panaginip. This time, mas malinaw na yung mukha ng mga babae at nakikita ko na mismo na ang nananakit sa kanila ay boyfriend ko. Hindi lang iyon, kasi sa panaginip ko, nang hihingi ng tulong sa akin yung mga babae, tapos para nilang binubulong yung buong pangalan nila. Pagkagising ko, tagaktak ang pawis ko, hinahabol ko yung hininga ko. Agad kong sinulat sa notes ng phone ko yung mga pangalang narinig ko sa panaginip para hindi ko makalimutan. Kinabukasan, sinubukan kong isearch sa Blue App yung buong pangalan ng babae. Hindi naman ako nahirapang makita kasi lumabas yung picture ng babae na kasama yung boyfriend ko with sweet caption. Nakatag yung account ng boyfriend ko pero I think lumang account na niya yon dahil hindi ko alam yung account niyang iyon. Dahil doon nakumpirma ko nga na ex-girlfriends niya yung mga nakikita ko sa panaginip ko. At yung isa sa ex niya ay nalaman ko rin sa post na patay na pala. Noong sinubukan kong tanungin yung boyfriend ko patungkol doon, bigla siyang nag-iba. Sinigawan niya ako ng sobrang lakas. Parang hindi na siya yung soft-spoken na boyfriend ko. Nagbasag din siya ng mga gamit. At ang pinakamalala, kinulong niya ako sa kondo. Nilak niya ako sa loob. Akala ko mamamatay na ako dahil hindi niya ako binalikan ng 2 araw o kahit tubig walang iniwan. Pagkabalik niya, nagsusorry siya sa akin. Nagawa lang daw niya iyon dahil mahal na mahal niya ako. May nagawa raw kasalanan yung mga ex niya kaya daw ganoon siya. Pero hindi niya raw gagawin sa akin iyon.
Kinalma ko yung sarili ko dahil alam ko na kapag lumaban ako ay alam kong mas lalo niya akong masasaktan. Kaya pumayag na ako na makipagbalikan. Umakto ako na sweet pa rin sa kanya hanggang sa nakahanap ako ng pagkakataon na tumakas. Sa presinto ako dumiretso para magkaso. Sadly, naabsuelto yung kaso. Doon ko na-realize na makapangyarihan yung pamilya niya. Nagabot lang ng sobre sa papa ko at pagkatapos noon, wala na. Hinayaan ko na lang pero lumayo ako sa lugar namin para hindi ko na rin makita pa. Maswerte na rin siguro ako na nabalaan ako ng mga ex niya sa panaginip. Hindi ko man nakamit ang hustisya pero mas pinapahalagahan ko na nabuhay ako. Tawagin niyo na lamang po akong Nanay Elsa. Matagal ko nang gustong maibahagi ang naranasan ng anak ko sa dati niyang nobya. Naaminado ako na ako ang may kasalanan. Mabuti na nga lang at nakaligtas pa ang anak ko. Kung hindi, ay habang buhay kong dadalhin iyon sa konsensya ko bilang ina. Ang nangyari po kasi noon ay may naging girlfriend siya na maganda at mabait. Itago na lang po natin siya sa pangalang Elona. Sa unang kita, hindi ko naman po siya agad nagustuhan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro instinct ng isang ina na may mangyayaring ang hindi maganda. Pero kalaunan, nung nagpupunta na siya sa amin, ay natanggap ko rin naman at nakuha niya ang loob ko. Naging close kami. Pumupunta na siya sa bahay namin kahit na wala roon ang anak ko. Para lamang makipagkwentuhan sa akin. Dahil sa huling-huli niya nga ang loob ko at nalaman ko na may interes siya sa mga witchcraft, kaya naisipan kong ituro sa kanya ang nalalaman ko sa kapangyarihang itim na natutunan ko naman sa lola ko. Nagkataon na ang anak kong si Greg ay nakakilala ng ibang babae na mas gusto niya kaysa sa girlfriend niya, kaya brinake po niya si Elona. Nalungkot ako, lalo na nang malaman ko na sobra yung dinamdam ni Elona. Wala naman akong magawa. Damdamin iyon ng anak ko. Ayoko namang pakialaman. Lumipas ang siguro nasa mahigit 1 buwan din. Isang araw, nagtaka ako kung bakit tanghali na ay hindi pa bumabangon at lumalabas ng kwarto ang anak ko. Kabago-bago niya sa trabaho niya. Kaya alam ko na hindi siya absent. Nang katukin ko ay hindi rin nagbubukas ng pintuan. Kaya nag-alala na ako. Hinagilap ko ang susi ng kwarto niya. Pagbukas ko, nagulat ako sa nakita ko. Puno ng maliliit na bukol ang katawan ng anak ko. Pati mukha, punong-puno at hindi siya makagalaw. Hirap din magsalita nang tanungin ko kung ano ang nangyayari sa kanya. Kilabot na kilabot ako sa nangyari. Isang tao lang ang pumasok sa isipan ko na maaaring gumawa noon kay Greg, ang ex niyang si Elona. Pero kahit papaano ay nagduda pa rin ako kasi nga alam kong mabait na bata si Elona. Baka naman hindi siya. Inasikaso ko kaagad ang anak ko. Bilang may alam naman ako sa kapangyarihang itim, ay ako na mismo ang gumamot sa kanya. Hindi naging madali, pero ginawa ko ang lahat ng kaya kong gawin para mailigtas siya. Alam ko kasi ang klase ng kulam na nilagay sa kanya. Biglang dami, hindi unti-unti ang pagsulpot, kaya alam ko na malakas na kulam iyon na hindi basta-bastang nagagamot. Maski ako mismo na maraming alam sa bagay na iyon ay nahirapan ng husto. Hindi ko na matiis yung nakikita kong paghihirap ng anak ko, kaya pinuntahan ko na si Elona. Nung una ayaw niya akong kausapin, ni harapin. Pero nakiusap akong mabuti, nagmakaawa, alang-alang sa pinagsamahan nila ng anak ko. Sa wakas ay nakita ko siyang sumilip sa bintana. Nakumbinsi rin siya ng mama niya na harapin ako.
Nakayuko siya at halatang guilty nang mag-usap kami sa sala nila. Matapos kong ipaalala sa kanya ang magagandang bagay na ginawa ko sa kanya noon, ang pagtrato ko sa kanya na parang tunay kong anak, ay umamin din siya. Hindi na ako masyadong nagulat dahil ramdam ko na nga na may kinalaman siya. Ipinaunawa ko rin sa kanya na hindi namin hawak ang puso ng anak ko. Naging tapat naman sa kanya nang mawala na yung pagmamahal sa kanya ng anak ko. Nakipaghiwalay ng maayos bago nakipagrelasyon sa iba. Hindi siya niloko. Nagkataon lang na hindi talaga siguro sila para sa isa't isa. Sabi ko, makakatagpo pa siya ng para sa kanya talaga. Umiyak si Ilona. Nangibabaw yung awa ko sa kanya kahit inamin na niya na siya talaga ang may gawa noon kay Greg. Nadala raw siya ng galit niya sa ginawang pagkikipag-break sa kanya. Hindi niya matanggap. Nung gabi ring iyon, sa mismong bahay sa kabilang kwarto, ay magkatulong naming tinanggal yung kulam na nilagay ni Ilona sa anak ko. Humingi siya ng tawad at mula noon ay hindi ko na ulit siya nakita. Nabalitaan ko na lang na nakakuha na ng trabaho sa ibang bansa. Ako po si Shaira at may nakakatakot po akong kwento tungkol sa ex kong si Bob. Matagal din pong naging kami, umabot din ng 8 taon. Pero ganoon yata talaga ang buhay. Wala sa tagal o ikli ng panahon ang pagsasama. Kung hindi kayo sa huli, darating ang panahon na maghihiwalay kayo ng landas sa ayaw niyo at sa gusto. Pero dahil nga sa matagal ko rin naman na siyang naging boyfriend, kaya kabisadong-kabisado ko na ang likaw ng bituka niya. Hindi yan pupunta sa amin nang walang pasabi. Never pa niyang nagawa iyon ni minsan. Kung hindi sa akin sasabihin, sa mama ko o kaya sa kapatid ko. Hindi siya yung tipong manonorpresa ng dating. Nung gabi na iyon, isasara ko na sana ang bintana namin nang bigla ko siyang matanaw sa gate. Talagang nagulat ako kasi 2 buwan na kaming break noon. Para sa akin, matagal na yun. Kasi nung panahon na kami pa, hindi namin pinapaabot ng 2 araw yung away namin. Agad kaming nagbabate. Kaya natanong ko ang sarili ko kung anong kailangan niya sa akin sa gabing iyon at biglaan yata yung punta niya. Tinanong ko si mama kung nag-text ba sa kanya si Bob. Hindi naman daw. Sa kapatid ko, wala ring text or call. Lumabas ako para siya na lang mismo ang tanungin ko. Pero nung palabas na ako sa pintuan, ay bigla namang umalis din sa gate namin at naglakad. Na-curious ako kaya sinundan ko. Maaga pa naman noon ang gabi. Tinawag ko siya. Nakita kong lumingon naman siya sa akin, pero ipinagpatuloy pa rin niya ang paglalakad niya. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako masyadong lalayo. Kapag lumampas na sa kanto namin at hindi pa rin huminto ang mokong na ito, hindi na ako susunod. Pero doon siya mismo sa kanto namin huminto, kung saan nakatayo ang warehouse na pinagtatrabahuan niya. Nagtaka ako kung bakit siya huminto roon. Nagmadali ako ng paglapit sa kanya habang tinatawag ko siya ng paulit-ulit. Kahit na hindi niya pinapansin ang pagtawag ko sa kanya. Lakad takbo ako. Mabilis kasi talaga maglakad yun. Sa kinaiinisan ko yun sa kanya nung kami pa. Pero bigla akong natigilan nang makita mismo ng mga mata ko ang paglagos niya sa gate ng warehouse. Nangalog ang tuhod ko. Napaatras na ang mga paa ko. Hindi ko naman na siya masusundan sa loob. At kahit masusundan ko pa siya, ay hindi ko nagagawin dahil nakita ko ngang naglagos siya. Tumakbo na ako pabalik sa amin. Humihingal ako pag uwi. Tinanong ako ni nanay ko kung saan ba ako galing. Pinagsara lang daw niya ako ng bintana na wala na ako. Sinabi ko kay nanay ang totoo. Nakita ko si Bob kaya sinundan ko siya
at doon siya pumunta sa warehouse. Pinagalitan ako ni nanay. Bakit ko raw ginawa yun? Kung may masamang tangka sa akin ng ex ko, di napahamak pa raw ako. Sabi ko naman, kilala ko si Bob. Hindi niya ako magagawang saktan. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit siya naglagos sa gate ng warehouse. Natigilan si nanay. Napa-sign of the cross siya. Tapos bigla niya akong inutusan na tawagan ko raw. Nagmamadali pa siya na matawagan ko yung ex ko. Hindi raw maganda ang pangitaing nakita ko. Baka may nangyaring masama kay Bob. Hindi ko siya makontak kaya kapatid niya ang tinawagan ko. Ang sabi ng kapatid ay hindi pa nga raw umuuwi ang kuya niya. Nag-aalala na rin ng mama nila. Tumingin ako sa nanay ko. Sumenya siya sa akin na sabihin ko na ang nakita ko. Kaya napilitan ako na sabihin na nga. Dahil doon ay nagpuntahan na nga sa warehouse ang mga kamag-anak ni Bob. Nagpunta na rin ako. Binuksan ng guard doon ang warehouse nang tumawag sila ng mga pulis. Nang mabuksan ay bumulaga sa amin ang walang buhay ng katawan ni Bob. Hindi ko na po idedetalye ang nangyari. Ang masasabi ko lang ay na-frame up daw ng mga kasamahan. Sabotahe. Masalimuot ang kaso kaya hayaan na po natin yun sa pamilya nila. Hindi ko lang talaga maiwasan na malungkot. Dahil sa tagal ng pinagsamahan namin ng ex kong iyon, ay natural lang na maapektuhan ako. Kahit 2 buwan na ang lumipas mula nang matapos ang aming relasyon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako si Salve. Ang karanasan ko po ay maaaring naging karanasan na rin ng iba na hindi ko pinaniwalaan dati. Pero nangyari na nga sa akin nang nagkaroon ako ng nobyong estranghero. Sa probinsya namin ay layo-layo ang mga kabahayan. Maraming liblib na lugar na hindi pa nararating ng karamihan. Lumaki po akong nasanay sa paligid. Nakakaunti lang ang tao. Malayong lakarin at mga estrangherong nakakasalubong sa daan paminsan-minsan. Ganon kami nagkakilala ni Enteng. Nagkasalubong, nagkatinginan, nagkangitian. Nung sumunod na pagkakasalubong namin ay sinabayan niya na ako sa paglalakad. May itsura si Enteng. Magaan kausap, kaya naman agad nahulog yung loob ko sa kanya. Pero kahit sinagot ko na siya, mailap pa rin siya sa pagsasabi tungkol sa pamilya niya. Ni ayaw niya akong ipakilala sa kanila. Sa kanila lang daw. Pero siya, pinakilala ko na kina nanay at tatay. Sabi ni tatay, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sunod na pagdalaw sa amin ni Enteng, umalis si tatay. Pagbalik ay kasama na ang tiyuhin kong albularyo. Napansin ko na hindi mapakali si Enteng. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa tiyuhin ko. Bigla siyang tinanong ng tiyuhin ko na kamusta na raw ba ang mga aswang sa liblib. Hindi raw niya alam. Tapos bigla siyang umalis nang walang sabi-sabi. Ikinagulat ko iyon. Hahabulin ko sana siya pero pinigilan ako ng tiyuhin ko at sinabing dalahan ko raw yung supot ng asin. Dinala ko naman kasi kinukutuban na rin ako. Naabutan ko sa Enteng sa bukana ng kakahuyan. Tumigil siya nang tawagin ko. Tapos sabi niya, sumama na raw ako sa kanya. Tumanggi ako. Pinagpapaliwanag ko siya kung bakit bigla niyang tinalikuran ang tatay ko at tiyuhin. Kabastusan yon. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Basta sumama na lang daw ako sa kanya. Kasi paghihiwalayan kami ng tiyuhin ko. Ipinakita ko sa kanya ang supot ng asin na tinatago ko sa likod ko. Sabi ko, dahil ba dito? Napaatras siya, parang natakot. Pinaamin ko siya kung aswang ba siya. Hindi siya makaimik. Mahal na mahal daw niya ako, kaya sumama na lang ako. Ang ginawa ko,
dumakot ako ng asin sa loob ng supot. Nang isasaboy ko na sa kanya, ay bigla siyang nagtatakbo palayo. Masakit sa akin na malaman ang katotohanan na may lahing ang aswang ang nobyo ko. Pinilit ko na lang na mag-move on. Akala ko nga ay talagang hindi na siya magpapakita, pero bigla na naman siyang sumulpot sa bahay. Ayoko na sana siyang harapin kasi natakot na rin po ako. Kaso kahit na umiiwas na ako, sinusundan-sundan pa rin ako. Kaya lagi talaga ako na may bitbit na asin. Tapos yung bahay namin, sinabitan nila nanay ng mga bawang. Hindi siya tumitigil. Minsan, kinakalampag niya yung pintuan namin. Minsan naman, doon siya sa bubungan namin sumasampa. Nagagalit na nga ang tatay ko. Isang beses, nilabas siya at hinamon ng itak. Bigla naman siyang tumakbo palayo. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang mangyari. Alam naman niya na hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Natakot na akong lumabas noon. Kada lalabas ako, sinasamahan ako ni nanay para hindi ako malapitan ni Enteng. Yung emosyon ko noon naghahalo. Kahit papaano kasi noon ay may pagmamahal pa rin ako sa kanya. Kaya gulong-gulo ang damdamin ko. Dahil nga sa patuloy na panggugulo sa akin ni Enteng, kaya nagpasya si tatay na ipadala ako sa mga lolo at lola ko sa Maynila. Sila ang mga magulang ng tatay ko na may bahay doon. Ayoko mang iwan sila nanay, ay wala naman akong magawa. Para na rin daw iyon sa kaligtasan ko at sa ikakatahimik ng buhay ko. Sabi pa ni tatay ay huwag ko silang alalahanin dahil kaya nilang labanan ang aswang. Lalo at sasamahan muna sila roon ng tiyuhin kong albularyo para matigil na ang aswang kakapanggulo. Nung nasa Maynila na ako, nabalitaan ko na ilang beses pang nagpabalik-balik sa amin ang ex kong aswang. Akala itinatago lang nila ako. Pero nang makumpirma siguro na wala na nga ako roon at nasa Maynila na ako, ay tumigil na rin naman daw. Ako po si Aida ng Alaminos. Ibabahagi ko lang po sana sa inyo ang nangyari sa amin noong 2023. May ex-girlfriend po kasi ang kuya ko na kilalanin na lang natin sa pangalang Olive. Nung una pa man na maging karelasyon iyon ng kuya ko, hindi ko na gusto. Kasi mukha siyang mata pobre. Unang beses na sinama siya ng kuya ko sa bahay namin, ay iniikot talaga niya yung mata niya sa bawat sulok ng bahay namin. Tapos, nakita kong pinahid niya ng daliri ang alikabok sa center table. Isa pang ginawa niya ay pinagpagan yung uupuan niya. At sinabihan ba naman yung kuya ko na gumamit ng air freshener sa bahay. Siguro nababahuan siya sa loob ng bahay namin. Hindi rin siya kumakain ng isda. Kaya kailangan tuwing kakain siya sa amin ay kundi baboy, manok dapat ang ulam namin. Bilin yun ni kuya. Ma-please lang niya yung nobya niya. Kaya laking tuwa ko nung mabalitaan ko na naghiwalay na sila. Hindi na rin natagalan ni kuya yung ugali. Hanggang isang gabi, natutulog na kami nang makarinig kami ng sunod-sunod na pagkalampag sa pinto namin. Narinig kong bumangon sila nanay at tatay at nagbukas ng pintuan. Hindi sana ako babangon, pero nang marinig ko yung mataas na boses na parang inaaway sila nanay, ay hindi ako nakatiis at tumayo rin ako para tignan kung sino ba ay yung nanggugulo na iyon sa 10 oras ng gabi. Si Olive pala. Nakabandana, halos matakpan yung buong mukha niya. Naka-jacket din at jeans. Balot na balot siya. Pasigaw siya magsalita. Pinagbibintangan niya si nanay na kinukulam siya. Kaya pala ay puno ng butlig yung katawan niya. Hindi namin nakita yung sa katawan. Sinabi lang niya. Pero yung kamay at muka, kita namin. Meron na ring mangilan-ngilan. Palibhasa ay maraming nakakaalam sa lugar namin na mangkukulam ang lola ko at iba pa sa lahi namin. Kaya buo ang paniniwala niya
na si nanay daw ang kumukulam sa kanya. Ipinagtanggol naman ni kuya sila nanay at tatay. Pati ako nakisali na rin. Giniit namin na wala kaming kinalaman sa nangyayari sa kanya. Natutuwa nga kami na nagkahiwalay na sila ng kuya ko eh. Kung kukulamin ka ako namin siya, di sana noon pa namin ginawa yun. Nung sila pa, dahil sa kagaspangan ng ugali niya. Nabubulabog na ang mga kapitbahay, kaya umalis na rin si Olive. Sinundan pa nga siya ni kuya dahil nag-aalala sa kanya sa pag-uwi. Alanganing oras na nga kasi ng gabi. Pero sabi ni kuya, tinakbuhan daw siya, kaya hinayaan na niya. Nabalitaan namin na lumala ang kondisyon ni Olive. Yung mga nakita naming butlig niya ay naglakihan daw iyon at nilalabasan pa ng nana. Inis ako sa kanya pero hindi ko naman gusto yung nangyayari sa kanya. Ayon sa common friend namin, dinala na raw sa ospital si Olive pero hindi gumaling kaya inilipat sa albularyo. May nakapagsabi sa amin na nalaman na ng albularyong gumagamot sa kanya kung sino ang totoong kumukulam sa kanya. Yun pala ay ang mama ng bago niyang boyfriend. Kasi ayaw sa kanya. Siguro, pinakitaan din niya ng kagaspangan ng ugali kaya ganoon. Nagkataon na may alam din sa pangungulam ang natapatan niya at hindi umubra yung asal niya. Kahit nalaman na nila ay hindi rin agad napagaling ng albularyo si Olive. Nagulat ako nang magsabi si kuya na baka pwede naming tulungan si Olive na mapagaling. Kahit wala naman siyang balak na makipagbalikan doon. Alang-alang lang daw sa pinagsamahan nila. Bilang mangkukulam kasi ay may kakayahan din sila nanay, lola at iba pa naming kamag-anak na kumontra ng kulam. Nagdalawang isip si nanay pero sa huli pumayag na rin siya sa pakiusap ni kuya. Ganoon kabait ang kuya ko. Sinundo niya si Olive. Lihim lang ang naging kasunduang iyon na pagagalingin nila si Olive. Pero dapat siyang manahimik tungkol doon at lalayuan na niya ang pamilya namin. Kaharap ang mga magulang niya. Mga 1 linggo mahigit ay napagaling agad ng lola ko si Olive. Gusto ngang magbayad sa amin ng magulang pero hindi tinanggap nila nanay at lola. Dahil din sa nangyari ay nakipaghiwalay na rin si Olive doon sa bago niya dahil inayawan at kinulam na nga siya ng mama nun. Nakikipagbalikan nga raw kay kuya pero hindi na tinanggap ng kuya ko. Ekes na rin siya sa pamilya namin. Magandang umaga. Ako po si Tinay. Isang kakaibang karanasan po ng pinsan kong si Jeff ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sa probinsya po ng Quezon yun nangyari. Medyo matagal na po yun kasi ngayon matatanda na po kami. Dekada 80 pa po iyon. Pero malinaw na malinaw pa rin sa isip ko na parang kahapon lang. Pinsan kong buo si Jeff at masasabi kong malapit kami sa isa't isa. Parang tunay na magkapatid kasi sa amin siya iniwan ng tita ko nang mag-abroad si tita. Sabay kaming lumaki kaya kilala ko yung ugali niyang torpe pagdating sa mga babae. Dahil malapit nga kami kaya nalaman ko na may nagugustuhan siyang dalaga. Si Lorena, kapitbahay lang namin kaso hindi niya kayang ligawan. Hindi siya marunong kaya ako na lang ang gumawa. Nilakad ko siya. Pinalakas ko siya hanggang sasagutin siya. Naging sila nang hindi niya niligawan. Pero sa hindi ko malamang dahilan, makalipas ang 3 buwan, ay nagkahiwalay din sila kaagad. Noong una, ay ayaw talagang sabihin sa akin ni Jeff ang dahilan. Kinulit-kulit ko lang. Tapos ang sabi niya, ay ayaw daw ng engkantong nagbabantay kay Lorena. Nagulat ako. Sabi ko ang pangit ng joke niya. Hindi ako natawa. Pero hindi raw siya nagbibiro. Totoo ang sinabi niya. Nakipaghiwalay sa kanya si Lorena dahil sa engkanto.
hindi na lang ako umimik. Tapos isang hapon, kakauwi ko lang galing sa paglalako ng kakanin ay nakita kong nagkakagulo sa bahay nila Lorena. Nagiiyakan ang mga nanay at tatay niya. Naroon din ang ibang kaanak nila na nag-uusisa. Nakiusisa na rin ako habang inaalok sila ng natira kong paninda. Ang sabi ay kinuha raw ng engkanto si Lorena. Huli siyang nakitang naglalakad sa gubat na parang wala sa sarili. Sasabihin ko palang sana kay Jeff pero alam na rin pala niya. Magsasagawa nga raw ng pagroronda sa gubat para hanapin si Lorena at sasama raw siya. Inamin niya sa akin na mahal pa rin niya si Lorena kahit nakipaghiwalay na sa kanya. Kaya gagawin daw niya ang lahat para mabawi sa engkanto. Pinaalalahanan ko siya na kung totoo ngang nakuha ng engkanto ang ex niya, delikado yun. Pwede rin siyang mapahamak, kaya mas maigi na lang kung hahayaan na lang niya ang mga magroronda. Hintayin na lang niya kako na makabalik at sa kanya kausapin. Pero hindi nakinig sa akin si Jeff. Tumuloy pa rin siya sa pagsama sa mga maghahanap kay Lorena. Ilang gabi rin silang naglibot sa gubat, pero bigo pa rin sila nang umuwi. Hanggang isang beses ay nagpuntahan sa amin ang mga kasama ni Jeff sa pagroronda. Tinatanong kung nakauwi na raw ba si Jeff. Kasi nung mag-uuwian na sila ay wala raw ang pinsan ko. Sabi namin wala pa, kaya binalikan nila sa gubat. Ang kaso, inumaga na sila na hindi pa nila nakikita si Jeff. Nag-alala na kami ng sobra. Pati kami nakihanap na rin. Nireport na namin sa mga pulis ang pagkawala ng dalawa. Wala rin namang nangyari. Hindi rin sila nakita. At may nagsabi pa nga na baka naman daw nagtanan. Sabi ko, hindi yun magtatanan kasi nga break na sila at nauna pating nawala si Lorena bago nawala ang pinsan ko. Isang albularyo naman ang kinausap nila nanay para mahanap si Jeff. Nagsagawa siya ng mga ritual sa gubat at kinumpirma niya sa amin na nasa kabilang mundo na raw si Jeff. Sa mundo ng mga engkanto kagaya ni Lorena. Susubukan daw niyang bawiin pero hindi siya nangangako. 6:00 at 3:00 ng madaling araw ang ginagawang pag-oorasyon ng albularyo sa gubat. Kasama kami, pati ang tita ko na umuwi mula sa abroad nang mabalitaan ang nangyari kay Jeff. Ang kaso, wala ring nangyari. Hindi namin nabawi si Jeff. Dumaan na po ang mga taon. Hindi namin inaasahan na makakabalik pa ang pinsan ko. Nagulat na lang kami isang araw ay bumungad siya sa pintuan na parang walang nagbago sa itsura niya. Kung ano ang itsura niya noong nawala siya, ganoon pa rin. Inamin niyang nakuha nga siya ng engkanto. Bigla na lang daw siyang tinangay ng malakas na hangin nung nagroronda at pagising niya ay nasa kakaibang mundo na siya. Sobrang lamig daw doon at puro tila buto ng halaman ang pagkain. Pero alam niya na ilang oras pa lang siyang naroroon. Hindi niya inakala na lumipas na ang mga taon. Nakatakas lang daw siya ngayon nang makakita siya ng bukas na lagusan. Pero si Lorena, talagang hindi na siya nakita. Isang maaliwalas na pagbati po sa lahat ng mga makakapakinig ng kwento ko. Tunay pong karanasan nung umuwi ako sa Leyte. Nagpunta ako roon kasama ang mga kapatid ko para magbakasyon. Hindi ko akalain na yung lalaking iniyakan ko dahil inakala kong patay na ay matatagpuan ko roon na buhay pa. Ang ex kong si Ian. May malaking pagkakautang po kasi siya sa papa ko. Nasa 30K, gawa ng motor niya. Ang nangyari po, isang araw bigla na lang naming nalaman mula sa pinsan niya na umuwi siya ng probinsya nila sa Mindoro.
Tapos ibinalita sa amin ng kamag-anak na namatay na raw doon. Hindi na raw nagising. Gusto ko rin sanang puntahan kaso masyadong malayo. At isa pa, break na kami nang mangyari iyon. Kaya ipinagdasal ko na lang. Nang magbakasyon nga kaming magkakapatid sa Leyte, sa lola ko, gulat na gulat ako nang magkasalubong kami sa pistahan doon. Tinangka pa nga akong iwasan pero hindi naman niya maitatanggi na siya talaga iyon dahil sa tattoo niya sa kamay. Wala na siyang nagawa kundi ang umamin sa akin na nagawa niya iyon para lang matakasan ang utang niya sa papa ko. Para hindi na raw siya habulin ng singil. Total ay wala na kami. Pati yung probinsya nila ay hindi talaga sa Mindoro, kundi sa Leyte. At syempre para maging makatotohanan ay may kinasabwat siyang kamag-anak. Pinagsampal ko talaga siya. Kasi syempre may pinagsamahan kami. Kaya nung inakala kong namatay na siya, kahit papaano iniyakan ko rin naman. Nagkataon pa na yung bahay nila sa Leyte ay malapit lang pala sa bahay ng lola ko roon. Mga 3 bahay lang yata yung pagitan. Grabe talaga gumalaw ang tadhana. Pero hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Isang umaga, habang nagigitara ako sa terrace ng lola ko, nakita ko siyang nakatayo sa harapan ng bakuran. Nakatayo lang siya, hindi lumalapit, kaya tinawag ko na. Tinanong ko kung anong kailangan niya. Hindi siya sumagot, pero lumapit siya sa akin at naupo sa tabi ko. Tinanong niya kung napatawad ko na raw ba siya. Sabi ko oo, pero hanggang doon na lang. Hindi na pwedeng maging kami dahil malaking kasinungalingan ang ginawa niya. Inunahan ko na siya kahit wala pa naman siyang sinabi na makikipagbalikan siya sa akin. Tapos noon, nawalan na siya ng imik. Itinuloy ko na lang ang paggigitara ko habang nanatili lang siyang nakaupo sa tabi ko. Maya-maya, nakaramdam ako ng kakaibang lamig ng hangin. Nanunuot sa balat ko. Hinayaan ko lang. Itinuloy ko pa rin ang paggigitara. Narinig kong tinawag na ako ng lola ko para kumain. Inalok ko si Ian kung gusto niya akong makialmusal sa amin. Umiling siya. Inilapag ko na ang gitara at papasok na sana ako sa loob nang bigla akong makarinig ng malalakas na sigawan at iyakan. Sa dinig ko ay sa bahay nila Ian nang gagaling. Kaya tinanong ko siya kung anong nangyayari kasi siya parang wala lang Parang wala siyang narinig. Tumingin lang ako roon saglit. Dumukwang ako sa terrace. Paglingon ko kay Ian, wala na siya sa kinauupuan niya. Sa isip ko baka tumakbo na papunta sa kanila para alamin kung bakit nagkakagulo ang mga kamag-anak niya. Nabigla ako nang marinig ko na si Ian pala ang dahilan ng pagkakagulo nila at pag-iiyakan. Ayaw na raw magising. Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Pinuntahan na nga ako ng mga kapatid ko Nakiusyuso na rin sila. Sabi ko si Ian, wala na. Sabi ng kuya ko baka prank na naman yan. Nagpatay-patayan na naman. Kumpirmado na wala na nga si Ian. Kung ano ang sinabi niya noong kinamatay niya, noong nagsinungaling siya sa amin, ay iyon din mismo talaga ang naging kamatayan niya. Hindi na siya nagising. Pero ang mas kinatayo pa ng balahibo ko ay yung pagpunta niya sa akin na sa mga oras na iyon ay wala na pala siya.